mini vlog. A day with me as a brand ambassador and small content creator and makeup artist. So hi guys, my name is Jang at ito ang inyong brand ambassador of the year. Charis! Hi guys! Bago ang lahat, kamusta naman ang New Year nyo? Char! So yun, bagong taon na naman. So sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan, syempre, and then mabuti ang ating kalusugan. Sabi nga nila, health is wealth. So ayun lang ating kayamanan. Charis! So anyway, ito nga pala yung mga ganap ko nung last Monday and then Friday. Ayan, so nagpa-check up ako nung Monday dahil nga start pa nung December 29, sobrang sakit na talaga ng aking ngipin. Pero anyway, kayang-kaya pa naman yan ng inyong ka-BA. Pero nung nag-start na siya ng January 1, sobra na talagang sakit as in hindi na talaga ako pinapatulog. Kaya lang, hindi ako makapagpa-check up dahil alam mo naman meron tayong maintenance, so kailangan talaga dun tayo sa ating doktor mismo para alam nila kung paano tayo gagamutin. Kaya lang dahil nga holiday, so kailangan natin mag-wait. After holiday, saka ako nakapagpa-check up. And then, nung Monday nga, nakapagpa-check up na nga ako. So, yun, niresetahan naman ako ng sangipin. Pero, hindi ako pwedeng bunutan. So, sa kirot muna ng ngipin ang binigay sa akin. And then, sobra silang na-shock dahil nga sobrang taas ng aking sugar. So, alam ko namang kasalanan ko yun dahil nga nakakapag-skip ako ng gamot. Dahil nga mga last month, so, palagi silang hindi kompleto magbigay ng gamot. Wala talaga ako yung sa diabetes. So, paisa-isa lang yung bili ko dahil nga mahal talaga siya mga Zai. Sobrang masakit talaga siya sa bulsa. Okay lang kung ang kulang isang peraso lang, isang klase, pero kapag ang kulang mga 3 klase, ang hirap talagang hati-hatiin pag bibili. So yun, so kaya palagi ako minsan nakakapag-skip ako ng gamot kasi nga hindi talaga kaya rin ang budget. Ayan, mahal talaga siya. So alam naman natin lahat ang diabetes ay pangmayaman talaga siya. Char! Ayan, so yun nga, ginawaan ako ng SBF, tapos nakita nila na sobrang taas talaga. Umabot siya ng 310, so medyo nasa dangerous level siya ulit. And then nag-decide yung doctor ko na kuhaan ako ng blood chem. So pina-blood chem ako kinaumagahan dahil nga kailangan makita yung mga iba pang laboratory ko kung meron pang problema bukod dun sa aking sugar. And then kinaumagahan, syempre, ayan, buti na lang talaga libre ang pa-blood chem sa City Hall. So, kailangan mo lang pumila talaga ng very, very light. Sobra talagang haba ng pila doon. Ilang barangay talaga yung kasagupain mo. Para lang ma-blood test ka talaga, ayan. Pero, success naman kasi, syempre, ang laki ng matitipid mo if ever. Unlike nung dati na nagpa-blood chem ako sa mga private, ayan, libo talaga siya. So, malaki talaga ang tipid, ayan. So yun, kinaumagahan nga nakuha ko din yung blood chem result ko. So pinabasa ko siya sa aking doktor. Ayan, sad to say, ang dami talagang tumaas. Like nung sa fatty liver, sa cholesterol ko, sobra talagang triple yung itinaas. And then yung aking blood sugar. Ayan, so nag-decide yung doktor ko na mag-add ng insulin, mag-add ng sa diabetes ko na oral. Ayan, so ayun, tapos about naman sa update ng aking ngipin. So, sad to say, hindi talaga ako pwedeng bunutan. So, kailangan ko muna siyang pababain within 3 months. Ayan, so kailangan ko ulit magpa-blood chem after 3 months. So, bago mag-decide yung doktor ko na bigyan ako ng clearance para sa aking ngipin. Pero so far, medyo okay naman na siya dahil naresetahan naman ako ng sakirot. And then, naresetahan din ako ng antibiotics. Pero kung tatanungin nyo naman kung masakit pa ba siya, yes, masakit pa rin talaga siya, kumikirot pa rin siya, pero hindi na katulad nung dati na sobra talagang hindi ako pinapatulog. Ngayon is nakakatulog naman ako and kumakalma naman na ako, ayan, kasi hindi naman kasi magiging madali agad yan, pero umiinom naman ako ng antibiotics and then yung sakirot. Hindi din kasi siya pwedeng ipasta, gawa nga ng malalim na talaga yung butas niya. So, ang pinaka magandang gawin na lang talaga is kailangan na siyang bunutin. Update naman about sa bago kong reseta. Naku, yun lang. Medyo nakakalungkot kasi
Nung ininom ko siya kahapon, nanikip ang dibdib ko at bumigat. So, in-stop ko siya, binalik ko yung dati kong gamot, yung sitagliptin. Hindi ako talaga sa gliclazide. So, ayun ang i-update ko sa doktor ko after 2 weeks kasi kailangan ko ulit pa-update. So, yun lang muna ang update for today's video. Thank you for watching. Bye!